and amen. Mga minamahal ko, nawa po ang maging ating pong damdamin po. Ito maging laman ng ating pong puso't kalooban. Na tuwid na ay parang tila tayo mga usang nauuhaw sa isang malamig at sariwang batis na may inuman. Po, alam niyo po yun, yung mga sa mahabang paglalakbay na kung saan ay uhaw na uhaw ka at napaka-refreshing yung pong uminom sa masarap at sariwang tubig na inumin. Ganun po dapat lagi mga minamahal ko ang ating pong damdamin sa ating pong pakikipagtagpo sa ating pong mahal na Diyos, yung ating kasabikan na tayo po ay mag-aaral muli ng kanyang salita, aawit papuri sa kanya at tayo po ay sama-samang dadalangin. At yun po, ang naman ko nawa ang aking dalangin at hiling ay patuloy tayong mag-umalap sa ating pong pakikipagrelasyon sa ating pong mahal na Diyos. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa. Anumang oras po ang inyong kinalalagyan sa mundo ko kayo na mundo naroroon, ay laging sumagi sa inyong alaala at huwag niyo pong malilimutan na ang ating pong Diyos ay tunay na sa iyo ay nagmamahal at labis kang pinagmamalasakitan at ang kanyang blessing na napakarami at nag-uumapaw ay kanya nawang maibuhos sa bawat isa sa atin sapagkat ito'y nilalayo na tayo po ay naisin yun, mga minamahal ko, no? At ako po muli yung likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na sa loob ng isang oras. Tayo po magsama-samang unahin natin ating pong Diyos. Put God first and you will never be last. At simulan po natin ang ating pong araw na umaawit ng may kagalakan at nagpupuri sa Kanya. At tayo po ay manalangin at mag-aral ng Kanyang mabuting balita. At ating pong binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pong Google Meet. Magandang morning! Happy Tuesday kay Brother Dong, Sister Nora, Sister Ami, at magandang tanghali at happy Monday afternoon kay Ate Edith. Magandang morning po yan sa inyo. Happy morning devotional po. Morning po sa lahat. Magandang umaga po sa lahat. Morning devotional po sa lahat. God bless us all. Amen. Blessed morning po sa ating lahat at purihin po ang Panginoon sa panibagong bukas na kanya ipinakaloob sa umagang ito. God bless us all. Amen and amen. Thank you so much sa inyo pong pagbati. At ating pong binabati rin ang maaga sa ating pong FB Live. Ating binabati si Sir Imelda, sabi niya, Happy God First Morning everyone. Happy Tuesday. At ang sabi niya dito ay to all FB Live and Google Meet and God's messages of love. God bless us all. Opo, ating pong binabati rin ang ating pong mga nag-subscribe na sa ating pong YouTube channel. Opo, meron na tayong YouTube channel. At sa kabutihan loob ng ating pong Diyos, ay hopefully nawa ay mas marami tayong maabot. Hindi lamang po yung ating pong FB live streaming, kundi yung mga nakikinabang din po sa YouTube ay atin din pong maabot sila. At maging bahagi po tayo mga minamahal ko. Muli, nagre-request po ako sa inyo at nakikiusap na nawa i-share po natin ang ating pong channel na iyon. Palaguin po natin at upang mas marami pa po ang siyang ating pong maabot. At ang bawat makakapakinig, manunood ay maging blessing sa kanila po. Ano pat kanilang laging hanapin na makipag-ugnayan sa ating pong mahal na Diyos. Yun na kung saan yun lang po talaga ang ating pong purpose po. Kaya tayo po ay narito ay upang mas marami ang makapakinig ng inspirasyon na daladala ng kanyang salita. Mas marami ang kumilala sa ating Panginoon at matagpuan nilang kapayapaan, kapahingahan, tunay na kaligayahan sa ating Panginoon lamang. Kaya po, mga minamahal ko, ating pong tingnan, paki-search nyo lang po, no, para madali nyo po makita ang unang video na amin pong in-upload doon ay yung pong morning devotional, tapos mahal ka ni Jesus. Kapag yun po ang tinype nyo, lalabas po siya at maaari nyo na po siyang isubscribe at mag-like. At gayon din po ang i-click po natin ang notification bell para tayo po ay ma-update sa mga video na ating i-upload. Okay, so ating pong binabati rin si Sister Emma Halos Doniego. Good morning po mga kapatid. God bless us all po. At Sister Flor Sanoria ay bumabati rin. At Sister Ami,
Hindi lamang sa Google Meet, kundi sa FB Live din siya active. Ano po? Sabi niya, mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin ang Panginoon sa panibagong regalo ng buhay sa umagang ito. Alam niyo mga kapatid, ano, kailangan po talaga na sinisimulan natin na may mapagpapasalamat. Yun lamang po tayong gisingin ay napakalaking bagay na dapat nating kilalanin na blessing talaga sa Panginoon. At gayon din yung ating pong kalusugan. Yun lamang po tayo hindi nagkakasakit ay tunay nga na ipagpapasalamat nyo. Sabi nga sa English sa kasabihan, health is wealth daw po. At mapapatunayan natin yan na totoo nga. No po? At ngayon kasi ay sabi nga ng commercial sa TV, mahirap magkasakit. Bawal magkasakit. At sabi din daw ni Sister Annalie, Brother Chris Ponsky, and family, good morning. Blessed morning devotional po sa ating lahat. At Sister Rosalie Nercia Jones ay good morning po sa lahat. Si Ate Mary, kasama rin natin at bumabati ng good morning po sa lahat. God bless our devotional. God bless the family. Amen and amen. God bless the family. At again din po si Sir Wilbert Langerio. God bless South Bataan. God bless everyone. At God bless po to all teachers and students na nagpasimula na po ng klase kahapon. Ano po, simula na ng hectic schedule at ang mga magsimula na rin ng mga stress. No po? Samahan kayo ng ating pong mahal na Diyos. At ito po ay inyo pong mapagtagumpayan. At bigyan kayo ng kalakasan at kasiglahan at kalusugan. At yan din si Tatay Ricardo, ang ay bumabati rin at Nanay Lita Bacovic, siyempre kasama dyan. Good morning po sa lahat. God bless us all. Ayan, thank you so much sa inyong pong mga pagbati. Ano po. At hayaan nyo rin na ating pong batiin din ang ilan sa mga nag-comment, nag-react, nag-share ng video kahapon. At kung makikita ko yung aking listahan ay mababati ko. Ako, nawawala. Ito. Okay. So, hayaan nyo po natin batiin. Ano po, happy watching, happy viewing po. At happy Tuesday. God bless po sa inyo. Kila Sir Raul Di Castro at kay din kay Tita Gloria Garcia, Sister Anelia Cabahit, kay Brother Romel Sanggalang, si Manang Melda Gustilo, siyempre si Manong ay kasama rin dyan. At aking pong binabati ang aking kapatid, si Sister Donna Morelos Felicitas. At ating pong isama sa prayer mga kapatid, ano po, sila po ay aalis ng June 19 at mahaba-haba ang kanilang pong pagkawala dito sa Pilipinas. Ano po? Sila po ay magtutungo sa General Conference. May attendan po sila doon na mahalagang bagay at ipagsama po natin sa prayer ang kanilang paglalakbay at ang kanilang pong ministry nawa ay pagpalaing mainam na ating pong mga Panginoon. Alam ko meron ding crusade na pangungunahan si Pastor Ian Felicitas. Sama po natin sa prayer ang buong family. At ganyan din po, ating binabati si Sister Janet Maribel Llosa ng Paz, Sister Joy Villarosa, ang ating kapatid Rodin Pahares, ang ating kaibigan, kapatid sa Hanap Buhay, Mimosa Enriquez. At ganyan din po si Brother Edelberto Corsanes, ang ating kumpare kaibigan Joe Aaron mula sa Denver, at Sister Jonah Dador, daan po sa sa Carbon, Yan. At ganyan po si Brother Jerome Tatimas ng Mindoro SDA Church at ganyan din Sister Lynn Rose. At ating pong binabati rin at ating patuloy na dalangin si Sister Laura Padilla. Mga kapatid na get well soon, Sister Laura, at siya po ay naoperahan na. Ating pong sama-samang ipanalangin ng matulin niyang pag-recover. At ganyan din mga minamahal ko ay ating binabati ang mga kinabibilangan po natin South Bataan Districts, panguna po ng ating pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, at gayon din ang ating kinabibilangan Area 3, ang Bataan, Olongapo at Zambales ng mga churches, panguna natin pong Area Coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia, at gayon din po ating binabati rin ating mga kamag-anakan at ang kamag-anakan ni Sister Melda, at ang ating mga kasamahan sa hanap buhay, mga katubig, tayo po ay gumising na. At tayo po ay sumama na sa ating pong morning devotional. At ganyan din po ating pong binabati rin at pinasasalamatan ang ating pong mga ginigiliw na taga-subaybay at mga sponsors. Special mention natin si Ma'am Ami Soriano. Thank you so much po sa financial na tulong na ipinagkalob niyo po para po sa Lamao Mission Group, mga taga Lamao Mission Group, ating pong ipagpasalamat at ipag-pray si Sister Ami sa kanyang kagandahang loob
At may God bless you more, Sister Ami. At God bless po sa inyong pong ministry na naman. At yun din po ay aming pong pinasasalamatan din ang iba pa na mga nagpapadala ng kanilang mga stars at mga anuman pong uri ng tulong sa ating pong media ministry / church planting. Thank you so much at na-appreciate po namin talaga ito. At ating pong binabati at ng maligayang kaarawan. Happy birthday si Brother Gab Pantilo. Ayan. At marami pang birthdays ang inyo pong maging karanasan at ang blessing ng Panginoon ay sumagana sa iyo, Brother Gab. At sa lahat ng aspeto ng iyong pong buhay, masumpong nyo, ikaw ay binibless ng Panginoon at ang Panginoon at gabay ang sumainyo lagi. At ngayon din natin pong pinasasalamatan ang ating pong mga matsatsaga, masisipag natin, magigiting nating shavers. God bless you po, mga kapatid. Ano po sila? Sister Jennifer Casimo, Ate Pe Reyes, Ate Sara Lim, Sister Maylin Basea, Ate Senis Talita, Sister Melda Diego, Sister Nora Arena, Tita Lolet, Ate Juby, Mikit-Pikit, Advent Talks, sa pangunan ni Brother Kim Mikit-Pikit, si Ate Tessie Aluber at Sister Marical Bacobe. Nawa marami pang maging kagaya po ninyo na habang nabe-bless ay nag-share din naman. Sa ating pong pagpapatuloy sa pagpupuri sa pamagitan ng pag-aawitan, umawit po tayo ng isang English song na tayo po ay nilalayo na magpatuloy na sumunod sa landas na tinak ng ating Panginoong Jesus. I have decided to follow Jesus. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ating pambungad na awitin na po natin ang magpag-anyaya, tunay na pangailangan. Ang Come Holy Spirit, I Need You.
Tayo po'y manalangin. Banal at mahabagin namin Diyos, pinupuri ka namin luwalhati sinasamba sa Espiritu at katotohanan na ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, manlalalang manunubos tagapagligtas sa aming buhay. Ang pag-ibig mo wagas at di nagmamalong noon ngayon at magpakailan paman, ikaw ang Diyos na mahabagin, mapagpatawad, mapagmahal. Nangi po kami ng tawad sa nagang pagkakasala, limang po tayo kami patawarin. Salamat sa regalo ng buhay ninyong pinagkaloob sa bawat isa. Bigyan po kami ng kapayapaan ng puso't isipan, pagmamahalan sa isa't isa kayo maging sentro ng aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa buhay namin. Nagpapasalamat din po kami sa may kaarawan ngayon kay Brother Gabi Pantilio. Patuloy niyo po siyang pagpalain na marami pang kaarawan ang dumating sa buhay niya. Nagpapasalamat din po kami sa mga biyaya sa aming media ministry para sa Lamao Mission Group ni Ma'am Ami Amelia Soriano. Patuloy niyo po siyang pagpalain, naway bigyan siya ng mga biyaya pagpapala ng gagaling sa kalangitan upang maging pagpapala sa iba. Salamat din po sa lahat ng mga answered prayer. Kung kami po'y nakatagpo ng kahabagan at kaawan sa inyo, Panginoon, maaari po bang pagalingin ng lahat ng mga may karamdaman ng stroke. Tatay Joel Laguna, Christian Trabado, Ate Susan na kapatid ni Kuya David Jones, ni Nanay ni Raymark Mercado, si Monek Angeles, Kuya Winprint Mocodompi, si Julius Corpus na may mild stroke. Ang mga dinadialysis at candidate for dialysis, si Kuya Sam Guillermo, Nanay Bileng Sapico, Nanay Liwayway, Kuya Nonoy Abkilan, Tate Faustino Calayo, Mariela Aslisis Gundo. Ang mga may cancer, miraculous and healing sa dalawang kaibigan ni Nanay Elsa. Ganon din naman si Janet, si tatay ni Sister Jenny, si Ate Mila Abellera, si Alexa Virador, Kuya Pilomena Cuenca, TJ Marcelino, Bert Urbanos, Marco Altarejos, John R. Lucas Agustin, Ana Teresa Manila, at si Sister Nancy Arwado. Continuous healing and recovery sa aming mga kapatid, kay Ate Seni at sa kanilang sambayanan, kay Tito Boy, kay Chuck Christine, kay Willie Marquez, kay Nanay Diding, kay Tatay Romy Dabu, kay Tito Ed Bautista, kay Iting Lourdes, patuloy na kagalingan na siya po ay makalakad na po muli sa kanyang pagte-therapy. Dinadalangin din po namin sa inyo si Tito Ruel Lopez, Tatay Mando Cañas, Kuya Benny Doniego, Brother John, Brother Erwin, Sister Marlene Cataros, Brother Yamil, Brother Jerome Dutimas, Pastor Neil Ading Dutimas, Sister Angie Dutimas, Auntie Vic Fernandez. Ganun din naman po Sister Levy Bitog, Sister Abby Ambrosio at ang kanyang nanay, Nanay Juanita Kabakungan, Nanay Esther Kaibigan Tabian at ang kanyang mga apo, Nanay Baby Benitez, si Tita Mary, si Mama, si Nanay Josepina, patuloy na kagalingan kay Ate Edith at kay Kuya Mitch West sa kanilang nararamdaman. Ganun din naman po kay Kuya Edgardo Manansala, Tatay Jesus and Ate Joy Villarosa, Nanay Meli Paulorin, Engineer Humalon Joshua and Libby Roche, kay Sister Jessa sa anak na Marlene Ligaspi na ma-sleep di sa asawan si Uya Rapi, Nanay Narcisa, si Ate Edith Jones, Kuya David Jones, si Tita Lita Baluyot, Ate Lelia Rehenes, Brother Jonathan Tabora, Sister Breng Perer at ang kanyang ating si Sister Lizelle Mario, si Ate Sara Marie, si Ate Rebecca Pilayo, si Kuya Jack Lord Diego, si Roda Dawal na may heart problem, ganun din naman si Nanay Meli Progosa, ganun din naman si Nanay Lucy, si Ate Minda Aquino, at patuloy na kagalingan kay Ate Marina Langrio sa naranasan niyang operasyon. Ganun din naman po sa buong pamilya kalusugan. Dinadalangin din po namin sa inyo si Kuya Dina Mateo, si Ate Rosemary Pilina, si Nanay Linda Custodio, si Ate Pereyes, si Marvin Rabosa at si Sister Jeline Espiritu sa kanilang kalusugan. Sister Winnie Dunca, Health and Healing and Recovery sa naranasan niyang operasyon. Gerald Logo, Sister MJ, Health and Healing and Recovery. Kay Kuya John Villarosa at gandi naman po kay Tatay Ricardo Bacobe, patuloy na kagalingan. Kila Tita Nene, kay Tito Ruben, kay Melissa N. Pansin na may brain bleeding, kay Tatay Moises Basea, si Yula na anak ni Sister Anna may pigsa sa ulo ay patuloy niyo pong pagalingin. Ganun din naman po si Tita Pelly, sililapsi sa kanyang nararamdaman kung ano man po yun, inyo po siyang patuloy din nagbigyan ng kagalingan. Si Pastor Ray Escabosa, sa kanyang operation, siya po yung bigyan ng kagungan ng mga doctor sa mga nurse na mag-opera sa kanya na siya po ay maging successful. Dalangin din po namin sa inyo, si Kuya Dante, si Kuya Ernie, si Matthew Tusi, makapagsalita na po ang batang ito, si Ate Nora Arena sa kanyang kalusugan, si Abby na di nakakatayo, nawa siya po ay makatayo at makalakad, si Melanie Malit sa kanyang MRI na may maging normal po ito, at ganoon din naman po si Rayana Ligaspi sa kanyang operation na may maging successful din po. Si Nanay Rosalina Miranda, Health and Healing and Recovery. Ganon din naman si Sister Laura Padilla, Health and Healing and Recovery sa naranasan nilang operasyon. Dinadalangin din po namin sa inyo si Skyrel Gabriel Healing na makapagsalita na po siya at makalakad na po ang batang ito.
Dinadalangin din po namin sa inyo ang anak ni Ate Tina Lat na naaksidente. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kagalingan. Ganun din naman po si Brother Marlon Diego sa kanyang pananakit sa balakang, nawa ito po ay gumaling na. At ang lahat ng mga may karamdaman na hindi ko po nabanggit, patuloy niyo pong gawaran ng iyong mapagpalang kamay na nagalis ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Basbasan at pagpalain ng gamot, tubig, pagkain na dumadalay sa katawan ng bawat isa, makapagbigay po ito ng kagalingan. Blessing sa aming morning devotional 7-7 prayer care group, sa aming mga sponsors, sa aming mga followers. Patuloy niyo pong pagpalain sa umagang ito, ibalik sa kanila siksik, liglig, umapaw ng mga biyaya sa kanilang kabutihan sa pakikilahok sa inyong gawain. Kay Sister Gladys, kay Gil, kay Happy at Manugang at Tapo ni Ate Minda Aquino, kay Gio Miguel, sa lahat ng OFW workers, saan sila na doon. Inyo po silang patnubayan, si Edwin Garcia, si Hazen, si Morpero, kay Yonica Villarosa, ang buong pamilya ni Ate Lea Gumayagay, ang buong pamilya ni Ate Perez, ang buong pamilya ni Tita Peli, ganoon din naman po ang buong pamilya ni Ate Laura at si Kayla, si Kylo at si Kathleen panumbalikin sa pananampalataya. Sila Silvestre to be reminded of God, goodness and grace. Sister Jane Argumido, Kevin Silverio, and Chris of Faith, blessing and guidance kay Sister MJ sa kanyang ministry, kay Tita Lolet, kay Ate Jo Soriano at kay Lola Elena at kay Lolo Romy. Ang may pinagdaraan ng problema, maging magana kanilang pasanin sa tulong ng Panginoon. Tatay William Balicoco and family, Arlen Yambosa, Manya All family, Baluit family, Sister Mylene Basea at Basea family, Ate Tina Lat, Angel Pulgera, Sister Shala Albanzas, Sister Annalyn Puntod at si Jacob at si Joshua na anak ni Sister Marge at ang Reyes family. Dadalangin din namin sa inyo si Dayan at ganun din naman po ang Santa Cruz SDA Church na magkaroon po ng peace and unity. Si Juster Joy Hinampas, sa kanyang interview, siya po ay makapasabigan niyo po siya ng karunungan na nanggagaling sa kalangitan. Ang Bible student ay newly baptized ng Barangay Tambo Music and Ministry, guidance and protection and blessing sa buong kahilingan ni Sister Mary May Espiritu sa buong pamilya. Ang Lamau Mission Group, ang Imelda Church Building, ang Kinawa ng CLPM. Dinadalangin din po namin sa inyo si Pastor Ian Felicita sa kanilang pamilya sa pagpunta sa GC, patnubayan niyo po sila na makarating po sila doon ng maluwalhati ng nasa inyong paggabay at samahan niyo din po sila sa kanilang tungkulin na gagampanan doon. Naway dalangin din po namin sa inyo ang mga crusade na ginaganap sa buong mundo. Inyo po itong patnubayan at ang Women Ministry Crusade nila Sister MJ at ang lupa ni Tito Boy na mabili na po itong kalooban siya maganap at di po ang sa amin. Dinadalangin din po namin sa inyo ang mga bagong binyagan sa Lamau West Manggahan. Inyo po silang patnubayan. At sa umagang ito ang anak na inyong gagamitin, itago sa krus ng inyong kalbaryo, pahira ng langis ng kabanalan ng kanyang labi, pawang sa inyo lamang ang kanyang sasalita ay maging pagpapala sa bawat isa amin tong isa kabuhay at ibahagi din naman sa aming kapwa. Bigyan po kami ng magandang internet connection, ang paggabay siyang maranasan ng bawat isa, ang pagpapala ng langit, ang siyang maranasan. Ito po sa dalangin sa mata mo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen and amen. Maraming salamat kay Sister Melda sa kanyang panguna sa atin sa panalangin. Siyempre, ang pasasalamat ng napakarami at napakadakila ay para sa ating pong mahal na Panginoon Diyos na siyang ating malalang manunubos at tapagligtas. Siya na lumalang ng langit, ang lupa, ng dagat, mamukabukal ng tubig. Siya may-ari ng lahat. Kung dahil sa Kanya, tayo po ay naririto. Manamal ko, siyang dahilan ng ating pong pag-iral. Siyang pinagmumula ng ating hininga, ng ating pong pagkain, at gayon din ng liwanag na kailangan ng lahat para ay mabuhay. At siya po ang lahat-lahat sa atin. Kaya nga, paglapit sa Kanya, paglapit sa buhay at paglapit sa mga bagay na meron siya. Kaya sama-sama natin purihin, sambahin at dakilain ang ating pong mahal na Diyos. Every gising is a blessing at katunayan yan, Ma'am Namal ko, yung anyang pag-ibig sa atin ay atin nasumpungan na naman na tayo po ay binangon. Taglay ang panibagong buhay na pautang. Opo, paalalahanan nawa tayo na ang ating pong buhay ay maikli lamang at ang panahon ay sadyang napakatuling lumilipas. Nakikiraan lang po tayo sa mundong ito. Kaya nga po ang buhay na ito ay samantalahin, gamitin sa tama. Huwag natin aksayahin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng pamumuhay na nagpapaikli ng ating pong buhay. Maikli na nga, pinaiikli pa po natin. At gamitin po natin ito sa kaluwalhatian ng Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Ating binabati po ang hindi ko nabati kanina sa ating pong Google Meet. Magandang morning, Sister Raquel at si Ate Sara at sa inyo pong mga kasama dyan. Good morning, good morning.
At kayo din natin pong binabati rin si Morning po, Elder. Good morning po sa atin lahat. Yan, good morning. At binabati rin po natin si Sir Biolis Paragera. At sabi niya, good morning po sa lahat. Si Ate Rita Hornal, happy Tuesday. Good morning po sa lahat. God is great. At kayo din si Nanay Eva at siyempre kasama dyan si Tatay Mando Caños. Good morning po sa atin lahat. God bless us all. Put God first in our life. Amen. At kayo din si Tita Lolet. Happy God first morning po sa atin lahat. At thank you so much kay Sister Mary May sa kanya pong patuloy na pagsubaybay at sa kanyang patuloy na pagsuporta sa ating pong Media Ministry/Church Planting. At shout out kay Baby Adi. No? Nakita ko yung kanyang video at medyo naninibago na. Ayan, nag-aaral na yata si Baby Adi. Okay, God bless po sa lahat, mga namal ko. Ang oras ba natin, time check, 5:54 in the morning. Kaya nga po tayo po'y gumising-gising na, bumangon-bangon na, at halina po. Tayo po ay mag-morning devotional na, mga minamahal ko. At wag na po mag-atubili, wag nang papigil pa. Atin pong isama ang ating pong buong family na magtungo sa altar ng Panginoon at sa ilalim ng bandera ng ating pong Prinsipe Manuel ay magsama-sama tayong nagkakaisang nagsasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po muna ay manandaling manalangin, mga minamahal ko. Okay? Atin pong ipag-pray si Baby Adi. Ang aming internet connection at naka-join ulit sa devotion ng pasamo si Adi sa prayer. Follow-up check-up niya po. Okay, sige po. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, sa manaming banal, sa inyo pong banal na harapan, kami po'y nagpapakumbaba. Opo, Panginoong Diyos, ay tunay nga na marapat lamang na ikayo'y ipaitaas, malulhati at mabigyang kapurihan. At ang pinakamataas na respeto at paggalang ay amin pong ibibigay sa inyo, sapagkat sadyang kayo'y karapat-dapat dito. Ama, kami po'y humihingi ng tawad, sapagkat nasumpungan kami na pasaway, O Diyos. Napakarami naming pagsalangsang, hindi kami naging mabuting katiwala sa iyo, Diyos. Naway pagpatawad dito, alang-alang po sa amin pong Panginoon Jesus, hindi sa amin po sariling karapatan, kundi alang-alang sa kanyang buhay na naibigay, ang kanyang dugo na naibuho sa krus. Ito ang pag-aaring ganap upang maging karapat-dapat sa oras na ito ng dalangin. Minsan pa, O Diyos, kami po ay magpapailalim sa inyo pong banal na pangunguna. Ang banal niyo Espiritu nawa ang inyong ibuho sa amin, gaya ng pangako po ninyo. Ang huling ulan ay masumpungan na ito'y nangyayari sa amin pong pagtitipon, sapagkat ito po'y ipinangako nyo na may sa huling kapanahunan, sa maliit at malaking pagtitipon, ibinumbuhos nyo ang huling ulan. Kaya nga mga minamahal na kaibigan, kapatid, masumpungan natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya, ang siyang ating pong maging karanasan. Minsan pa, turuan niyo po kami sa inyong paaralan. Pagliwanagin ang aming pong puso at isipan ng aming mga tenga mahandang makinig at tumanggap at sumunod at ikapamuhay ang inyong mga natatanging katotohanang nais iparating sa amin. Maging blessing nawa ito sa amin, O Diyos, at bumago na aming pong buhay. At nawa, special namin dinadalangin si Baby Adi sa kanyang pong follow-up check-up, at nawa sa pamagitan po ng inyong mapagpalang kamay na nagpapagaling, siya po ay gumaling at manumbalik ang kanyang kalusugan at kalakasan, sapagkat kayo ang Diyos na nagpagaling. Gayon din sa lahat na may mga kahilingan na kagalingan ngayong umaga, ay masumpungan na ang kabuuang pagpapagaling ang siyang sumatin, sapagkat ang Diyos na siyang ating dakilang manggagamot ang siyang naglapat ng lunas na ito. At nawang yung mga anghel ang talaga upang kami po'y bantayan, alang-alang po sa matamis sa pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and Amen. Okay, atin pong binabati rin si Ate Pe Reyes. At sabi niya, good morning, good morning. Sir Bayan Salas, good morning, God bless. Sir Leonie Gregorio Evangelista, happy God first morning everyone, God bless us all. At si Tita Gloria Garcia ay kasama rin po natin. Okay, so hayaan niyo po natin pong i-share sa screen ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga. At kayo po ay mamamangha kung paano ang ating pong pag-aaral kagabi ay meron pong kinalaman na naman sa ating pong pag-aaral ngayon. Masumpungan nyo na nagko-complement po sa isa't isa ang ating pong mga aralin. Ano po? Tunay nga na ang Diyos ay gumagawa. At minsan pa, bago po tayo magpasimula, ang aking pong hiling
ay nawa ay samahan po natin ang paggamit ng ating pangatwiran. I-reflect po natin ang ating pong mga mapapakinggan at mamabasa. At atin po itong isamahan ng napakaraming prayer, mamamala, na atin pong maintindihan at maging makapangyarihang gabay sa ating buhay habang tayo naghihintay sa ating pong Panginoong Hesus. Okay, ito po ang laman, Hunyo 17, ang tanging pinagmumulan ng katotohanan. Ang sabi ng aklat ng Juan, Kapitulo 6, talatang 35, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin na hindi magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ayan, napakaganda po nung talata, no? Napakaganda po nung pangako, mga minamahal kong kapatid. Ano po? Ayan po ay makakamit sa pamagitan ng ano daw po, ng paglapit sa ating pong Panginoong Hesukristo. Okay, so ano po ang ating pong almusal ngayong umaga? Spiritual na almusal. Ito po ang nilalaman. Marami sa panahong ito ng mundo ang kumikilos na parang may kalayaan silang tanungin ang mga salita na walang hanggan upang suriin ang kanyang mga pasya at mga batas, pag-endorso at pagrerebisa, muling paghubog at pawawalang bisa sa kanilang kasiyahan. Tayo po huminto sandali at ating pong damhin ang sinabi po ng ating pong nabasa. Alam nyo, ang nagsulat ang may inspirasyon na nagpasulat sa banal na kasulatan, mga taong kinasiyan ng Holy Spirit at kanilang mga sinulat ayon sa sinasabi ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi dito, ito ay salita ng Diyos. Ito pong Biblia. No po? Ngunit ang nakakamangha, bakit kaya madalas na ang pag-question doon po sa salita mismo ng Diyos ay gayon na lang atin po itong gawin? Parang tila baga mas mataas pa yung atin pong pamantayan, yung atin pong sariling kakayanan upang atin pong pagdudahan ang sinasabi ng banal na kasulatan. At parang tila baga ito pa ang much worse, ano po mga minamahal ko, parang tila baga kaya mas madali nating baluktutin ang banal na kasulatan upang sumunod sa gusto natin, pero dapat sana baliktad na tayo dapat ang susunod dun sa sinasabi ng banal na kasulatan. Tanong mga minamahal ko sa atin, bakit nagkakaganon? No? Kaya nga, sabi niya dito, no, sa ating pong binabasa, bakit parang tila napakalaya na tanungin, pagdudahan, suriin, ito pong salita na walang hanggan. Okay, tingnan po natin ang sabi ng pagpapatuloy. Hindi tayo kailanman ligtas habang ginagabayan tayo ng mga opinyon ng tao. Ngunit tayo ligtas kapag ginagabayan tayo ng ganito ang sabi ng Panginoon. Ayun, inyo pong alalahanin yung pinag-usapan natin kagabi. Opo, madalas sa ating pong mga buhay na ito, ang atin pong sariling kapasyahan ang nagiging makapangyarihan. At parang tila mas malaking bagay pa nga ang sinasabi rin ng ibang tao kaysa sa sinasabi ng Diyos. Kaya nga nakita natin sa ating mga pag-aaral na kapag gayon ang nangyari na atin pong mga sarili o yung pong mga opinyon ng tao ang ating sinusundan, kung tayo hinto sandali, pagbubulay-bulayan mga pangyayari, makikita natin lahat ng mga kapigatian, lahat ng mga kabiguan, lahat ng mga maling pangyayari sa buhay natin ay sa dahilan iyon ng ating ginawa. Na kung saan dapat sana ay ang ating pong laging isasaalang-alang, ito ba'y kalooban ng Diyos? No po? Natatandaan nyo yung kagabi sa mga dumalo po ng 777 prayer, ganun po ang naging pangyayari. Ano po? Inaakalang tama pero yun pala'y mali. Tama ang ating intensyon pero hindi tama ang ating kaparaanan. Bakit? Sapagkat hindi ito ang sinasabi ng ating pong mahal na Panginoong Diyos. Sabi nga, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa paghandog. Ang pakikinig ay mas mabuti kaysa sa mga pinatabang hayop na dapat nating ihandog. Kaya napakahalaga mga minamahal ko na siguraduhin po natin ano nga bang kalooban ng Diyos. Kasi sabi po, di ba, sa aking po binasa, Efeso 5, 8-10, na kung saan ay yung mga lumalakad sa liwanag, yung mga naliwanagan na. Ano daw po dapat?
inaalam ang nakalulugod sa Diyos. Hindi po maaaring, ay akala ko ganun eh. Kaya nga sabi sa Tagalog na kasabihan, marami ang namamatay sa maling akala. Kaya ang sabi po dito, no po, ay ang ganitong sabi ng Panginoon. Yan po dapat ang ating pong mapagkakatiwalaan at ligtas na kalagayan na po. Thus saith the Lord. Sabi pa, hindi natin mapagkakatiwalaan ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa anumang mas mababang pamantayan kaysa sa mga desisyon ng isang hindi nagkakamali na hukom. Ang mga gumagawa ng Diyos na kanilang gabay at ang kanyang salita na kanilang tagapayo ay nakakakita na para na buhay. Ang buhay na may orakulan ng Diyos ay gumagabay sa kanilang mga paa sa tuwid na landas. Kaya nga sabi ng Biblia, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano daw po, mga minamahal ko? Ang salita daw ng ating pong Diyos ay ano daw po? Ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating pong landas. Yan po, mga minamahal ko, dapat ano po, yung pong salita ng ating pong Diyos, yan po ang una't pangunahin dapat. Yaong mga inaakay sa gayon ay hindi nangahas na hatulan ang salita ng Diyos. Ngunit palaging ano daw po, naniniwala ng kanyang salita ang humahatol sa kanila. Nakukuha nila ang kanilang panampalataya at reliyon mula daw saan? Mula sa salita ng buhay ng Diyos. Ang gabay at tagapayo ang nagtuturo sa kanilang landas. Take for example, mga minamahal ko, yun pong aklat ng Genesis, yung aklat ng pasimula. No po, dalawang boses ang meron doon po sa Hardin ng Eden, ang boses ng ating pong Panginoon Jesus, ng ating pong Panginoon Diyos. Ang sabi niya, sa lahat ng mga bunga ng punong kahoy ay iyong makakain, ngunit huwag mong kakainin ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa sandaling kainin mo ito, ay tiyak na ikaw ay mamamatay. Itong si Ahas, na matandang ahas, ang malaking dragon, ang diablot sa Satanas, mga minamahal ko, ang sabi niya, sinabi ba ng Diyos na kapag kinain mo yung bagay na yun ay ikaw ay mamamatay? At ang sabi niya, tiyak na hindi ikaw ay mamamatay, kundi bagkos kapag kinain mo yan ay mabubuksan ang iyong mga mata at makikita mo ang tama't mali at ikaw ay magiging parang Diyos. Ano po ang ginawa ng ating mga magulang? Kanyang binaliwala ang salita ng Diyos at nangapahamak ang sangkatauhan. Yun lamang po, mamanaman ko, isa ng malaking aral sa atin. No po? Kaya kung meron tayong pong pipiliin na pagkakatiwalaan, marapat lamang, thus saith the Lord. Sapagkat sa mga oras na iyon na kanyang pagsuway, na kanyang sinunod ang sabi ng kaaway, doon po bumagsak ang sangkatauhan. Kaya nga po, mamamahal ko, meron tayong pagkakasakit ngayon. Meron pong gerang nagaganap kung saan-saan. Meron pong mga alitan sa loob ng tahanan, di pagkakasundo-sundo. Meron pong kahirapan, kagutuman, mamamahal ko, at merong kamatayan at kalungkutan sa hindi natin pagsunod sa salita ng Diyos. Okay, ang sabi pa po dito sa ating pong pagpapatuloy. Okay, wait lang po atin po i-turn ang page dito sa ating pong PowerPoint. Ang sabi dito, ang salita ay tunay na liwanag sa kanilang mga paa at ilawan sa kanilang mga landas. Sila ay lumalakad sa ilalim ng patnubay ng Ama ng liwanag na kung saan ay walang pagbabago ni anino ng pag-ikot. Siya na ang malumanay na kaawaan ay nasa lahat ng kanyang mga gawa, ay ginawa ang landas ng matuwid na parang liwanag na nagniningning, na lalong nagliliwanag hanggang sa sakdal na araw. Opo, hayaan po natin na tayo po ay matanglawan ng ating pong mahal na Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Hayaan po natin, ang sabi na madalas natin binabanggit, the rule of our faith should be, thus saith the Lord. If it is in the Bible, I will believe it, and if it is not in the Bible, it is not for me. Yan po dapat ang maging ating slogan, mga naman ko. Pansinin nyo yung ating pong Panginoon Jesus. Di ba na siya po ituksuhin? Ano po ang kanyang ginamit? Thus saith the Lord. Mga naman, yung kaaway sa panahon po ng tukso sa ilang, gumamit din po ng salita ng Diyos.
Partikular yung awit 91 na pong sabi niya, magpatihulog ka diyan sapagkat nasusulat ang sabi niya ay magpapadala ang Diyos ng mga anghel upang maging ang iyong mga paa ay huwag matisod sa bato. Ngunit ang sabi ng Panginoon, nasusulat din naman, huwag mong tuksoin ang Panginoon mong Diyos. Kaya napakahalaga mga minamahal ko, ang ating pong panghahawakan ay thus saith the Lord. Ang mundo ay napapahamak dahil sa kawalan ng dalisay, walang halong katotohanan. Si Kristo ang katotohanan. Ang kanyang mga salita ay katotohanan at ang mga ito ay may malaking halaga at mas malalim na kahalagahan kaysa nakikita sa ibabaw. Alam nyo mga minamahal ko, ganito po ang nangyayari. Minsan, sa paghahanap natin ng katotohanan, tayo po ay nagtutungo sa mga ibang relihiyon, yung sa mga ibang mga sekta ng relihiyon. Ngayon, ang nangyayari ay maanib tayo. Ngunit ang dapat po natin maging pasimula, mga minamahal ko, hanapin natin sa Biblia ang katotohanan. Tayo mismo magbasa, tayo mismo mag-aral. Kasi tandaan natin, mga minamahal ko, hindi lamang po basa ang sabi ng Biblia, na ang sabi ng Revelation 1:3, mapalad ang bumabasa, nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ang mabagay na susulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Hindi lamang po yun ang sabi, sapagkat ang sabi rin ng Juan 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip nyo sa ngayon ay meron kayong buhay na walang hanggan at yun ang nagpapatotoo sa akin. Anong sinasabi? Basa at pag-aaral at gayon din po ang pag-apply nito, mga minamahal ko. Yun po ang may bagay. Yun po ang ating pong ligtas na kalagayan kung tayo po ay mapapailalim sa kung ano sinasabi ng ating pong mahal na Panginoong Diyos. Ang lahat ng mga kasabihan ni Kristo ay may halaga na higit pa sa kanilang hindi nagpapanggap na anyo. Ang maisip na binuhay ng banal na espiritu ay mauunawaan ang halaga ng mga kasabihang ito. Malalaman nila ang mahalagang hiyas ng katotohanan, bagaman maaari silang ilibing na kayamanan. Ang sabi dito sa huli, ang sabi po ay ganito, ang puso ay ang kuta ng nilalang, at hanggang sa iyon ay ganap na nasa panig ng Panginoon. Ang kaaway ay magkakaroon ng patuloy na mga tagumpay laban sa atin sa pamagitan ng kanyang banayad na mga tukso. Mga kapatid, mga kaibigan, madalas sa Biblia kapag ginamit po ang puso, ang tinutukoy po nito ay yung ating pong utak. Ito pong ating frontal lobe. Ito po. Yan po ang ating central processing unit. Dito po pinaprocess ang ating nakita, narinig, At habang pinaprocess niya, kapag na-process niya na, nag-uutos po ito sa ating pong buong sistema na ating pong pangatawan. Kaya nga ang sabi dito, ang puso daw ay kuta ng nilalang. Kaya nga maliban itong utak na ito po ay mapailalim sa banal na kalooban ng Diyos, mga minamahal ko. Ito po ay ay meron po ito na kadelikaduhan na ito ay maakay patungo sa pagsuway sapagkat ito'y gagamitin ng kaaway upang tayo po ay lumabag sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang safe natin na kalagayan, ito po ay mapailalim sa ating pong mahal na Diyos. Kaya nga sabi niya sa Roma 12:2, sabi niya, huwag niyong tularan ang salibutan, kundi magbago kayo ng paraan ng inyong pag-iisip upang mapatunayan niyo kung ano ang mabuti at lubos na kalooban ng Diyos. Ano daw po ito? Magbago ng paraan ng ating pag-iisip. At ang sabi ng Pilipos, anong pag-iisip yon? Magkaroon din naman kayo ng pag-iisip na kagaya ng na kay Kristo. Kaya maliban ito po ay atin pong may pailalim sa banal na kalooban ng Diyos, tayo po ay meron po tayong kadelikaduhan na matukso sa mga tukso ng kaaway. Kung ang buhay ay ibinigay sa kontrol nito, sa banal na espiritu po, ang kapangyarihan ng katotohanan ay walang limitasyon. Ang mga kaisipan ay dinadala sa pagkabihag kay Hesukristo. Mula sa kayamanan ng puso ay inilalabas ang angkop at angkop ng mga salita. Kaya nga sabi niyang Biblia, from the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ano ang laman ng ating kaisipan?
ang ating labi ay nagsasalita. Gayun din ang ating pong mga gawa. Kung ang isip natin ay puno ng mga makamundong bagay, wala pong ibang lalabas diyan kundi makamundong bagay din. Kaya kung ito po'y punong-puno ng kabanalan at mga tungkol sa ating pong Panginoon Hesus, ay asahan po natin ang lalabas diyan ay puno rin ay kung ano ang laman ng ating pong pag-iisip. Kaya ang sabi ng ating pong pagtatapos, sa pagsusulat kay Timoteo, sinabi ni Pablo, hawakan mong mahigpit ang anyo ng mabuting salita na iyong narinig sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Kaya nga, mga minamahal ko, ngayong umaga, nilinaw muli sa atin, mga minamahal ko, no, na ang pinagmumulan ng katotohanan ay ang ating pong Panginoon Jesus. At ang katotohanan yon ang siyang magpapalaya sa atin at ang salita niyang katotohanan ang siyang magpapabanal sa atin. Kaya kung nais natin na isang ligtas na kalagayan, ay hayaan po natin na ang liwanag ng kanyang salita ang maging tanglaw ng atin pong paglalakbay sa mundong ito. Okay, so tayo po ngayon ay dadako na sa atin pong sharing time. Ano po ang atin pong nasagap na mabuting balita ngayong umaga? Paano tayo matutulungan ng ating pong mga aralin? Partikular, mga minamahal ko, kasi tayo po ay nag-iintay sa maluhating pagbabalik ng Panginoon. At ang ating pong kinalalagyang mundong ito ay pinadilim ng kasalanan. Kaya nga po, gaano kahalaga na ang kanyang liwanag ay ating pong maging tanglaw. Yan, so yan po ang ating pong tingnan, ano? Paano tayo natulungan ng salita ng Diyos sa paggawa ng isang desisyon na napakahalaga na upang ito ay atin pong maging tama ang naging resulta ng ating desisyon na yon na nakabase kung ano po ang ibig ng ating pong mahal na Diyos. Yan. Yan po maaari nating ibahagi, mga minamahal ko, at maging malaya po tayo na pindutin ang ating pong microphone button o yung ating pong raise hand icon. At sa atin naman pong mga nasa FB Live ay makisuyo po sa inyo na gamitin din po ang atin pong comment section upang sa gayon ay makapagbahagi din naman tayo. Tayo po ay maging sangkot, mga minamahal ko, sa atin pong mga talakayin upang ito ay maging mas interesante, kapanapanabik at kapaki-pakinabang. Okay, God bless you, Brother Dong, sa iyong pangunguna. Okay, very good si Brother Dong. Po, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Nag-flashback lang po yung pinag-aaralan natin sa 7-7 prayer, ano po. Tama. Parang ang tingin ko nga po doon ay si Haring David po yung maraming karanasan sa katotohanan na pangako ng ating Panginoon, ano. Kasi lamang na lamang siya, no? Sabi niya sa pinag-aaralan natin sa 7-7 prayer. Sabi ni Haring David, Panginoon, ako po ba'y aahon para labanan ng mga kalaban? Correct. Sumasagot ang Panginoon, ano? Sige, umahon ka. Yung pong kalamangan ni Haring David, ano? Yeah. Siya po'y laging sumasangguni sa Panginoon. At siya naman po ay nagtatagumpay. So marami po siyang karanasan sa pangako ng katotohanan ng ating Panginoon. So sabi nga po nung kasama ko kahapon, ano, sa trabaho, Brother Marlon, tunay po naman yung kanyang sinasalita, ano. Sabi niya, sige ka, alam mo yung katotohanan, pero hindi mo naman ginagawa, hindi nakikita sa'yo, baliwala kung ang iyong nalalamang iyon. So doon po, ano, doon po tayo madalas nga naman na Bumabagsak. alam natin ang katotohanan at marami tayong karanasan sa katotohanan at alam natin ang katotohanan ng ating Panginoon. Pero yun nga, yung sinasabi niya, kumusta naman? Nakikita ba sa atin ang katotohanan iyon? Kasi pag nasabi nga, pag alam mo ang katotohanan, siyempre, hindi lang alam, dapat ay ginagawa. Ang natututo ay ginagawa yung natututunan. Ano po? Ganun po yung sinasabi ko na sapagkat alam natin ang katotohanan pero hindi nakikita sa atin, Wala yun. ay medyo tama po siya, no? Siya po ay hindi naman masyado ring maalam nga naman sa Biblia. Ang alam niya lang, ang Panginoon talaga, kapag nasa sayo, ay magagawa mong lahat nga naman ng mabubuting bagay. Yun po yung kanyang pinangahawakan. So sabi niya, kung alam mo ang katotohanan lahat,
hindi mo naman ginagawa, parang hindi rin maayos, ano, parang hindi mo rin alam, parang isa ka pa ring mangmang, ano. Correct. So yun po mga kapatid, ang katotohanan po talaga ay ang ating Panginoon at dapat nating panghawakan ang kanyang mga salita sapagkat ang mga salita niya ay katotohanan. Ano po? Amen. At natutupad, ano po, marami pong salita ang ating Panginoon na natupad ang kanya pong mga sinasabi. Kaya po sa Biblia, merong paulit-ulit na katotohanan sinasabi ko sa inyo. Yes. Ibig sabihin, totoong-totoo yun, ano? Sapagkat isang katotohanan lang, niniwala ka na sa kanya, idinudoble niya pa. Mm-mm. Ibig sabihin, idinidiin niya na talagang katotohanan ng bawat lumalabas sa kanyang mga bibig. Mm-mm. Ano po? Yun lang po at magandang umaga po sa lahat. Amen. Amen. Brother Dong. Actually, yun din, ano, yung nung pagbasa ko nito, yun kaagad yung nag-flashback, Brother Dong, yung pag-aaral natin sa 7-7. Particular yung kagabi, mga mahal ko kapatid. Kaya sabi ko nga, bago tayo magsimula, bago tayo nag-live, mari-remind tayo doon po sa ating pinag-aralan kagabi at mamamangha ka kung paano ang dalawang programa ay nagtutulong para ito po ay mas lubos nating maintindihan. At napakaganda nung example ni Brother Don, no, yung sa karanasan ni Haring David nga naman, mga minamahal ko, sa bawat kanyang mga gagawin ay lagi niyang kinukonsidera ang ano ang kalooban ng Diyos. At sa bawat kanyang paggawa nito at sa pagtugon ng Panginoon ay nakita naman natin ang pruweba, nagtatagumpay siya. Ganoon din po sa atin mga kapatid, ano, meron din po tayo mga natatanging karanasan na mapapatunayan natin yung karanasan ni Haring David na totoo na kapag ka ang Diyos ang nanguna ay sigurado ka na maganda ang magiging resulta. Okay, Sister Marical, sige po, thank you Brother Dong. Thank you po. Tunay nga po na ang reflection ay yung kagabi po mga kapatid dito sa verse 2 ay dito sa chapter 13 po ng ating pong 7:7 no ng second Unong Kronika na kung saan yung sabi ni David doon, kung inaakala ninyong mabuti at kung kalooban ng Panginoon nating Diyos, so yung mga pagdedesisyon po na ganito na ating buhay, ating pong tao po, tayo po talaga, lalo na nako yung pag-iisip, minsan magulong-magulo yung isip at maraming pag-aalinlangan. Pero si Haring David ay isang halimbawa po ng sabi niya nga, kung ikabubuti at kung kalooban ng ating Panginoon sa pamagitan po ng panampalataya at pananalangin po ay inasa niya po lahat sa Panginoon, kaya po ang naging resulta po, blessing, hindi po ba mga kapatid? Kaya sa umagang ito ay kung yung paghingi po natin talaga ng patnubay ng ating Panginoon kasi sa atin po talaga yung may pag-aalinlangan tayo ay hindi po natin na isaalang-alang na nandyan po yung Panginoong Diyos na mayroon po siyang pangako. Kaya sabi nga dito sa nabasa ko kaninang maaga po sa pangako ng Espiritu Santo na palaging gumagabay sa atin sa John 14:27, sabi niya nga, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang binibigay ko sa inyo, wag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Kaya maraming mga isipin, maraming mga problema, pero ang salita ng ating Panginoon po ay kapayapaan at pinanggagalingan po ng karunungan kung ano po yung gagawin nating mga hakbang sa ating buhay, sapagkat sa bawat kamali na inakala, yung kagaya kagabi nga na inaakala nating tama ay mali pala. Kaya ang ating Panginoon ay hindi po natin maarok yung way niya kasi mayroon po siyang kaparaanan na mas mabuti po para sa atin. Andun po yung masasaktan po tayo pero meron po siyang the best result on process na atin pong hindi nakikita. Kaya panalangin lang po talaga. Kaya ito po yung reflection sa aking buhay, sa aking pamilya na ang Panginoon, buti po may Panginoong Diyos, kung wala po, hindi ko po alam mga kapatid. Kaya purihin po ang Diyos sa umagang ito, tinataas ko ang kanyang pangalan sapagkat siya po yung nagiging direksyon ng buhay upang magpatuloy sa mga alalahanin, sa mga pagsubok. Siya lang po talaga mga kapatid yung ating best friend. God bless po sa ating lahat. Amen, Sister. Amen. Amen. Share niyo po, no? Yung pagkabanggit ni Sister Marcal, nag-flash din sa akin, ano po. Kung wala ang ating pong Diyos sa kanyang patnubay-gabay, abay, saan na kaya tayo pupulutin?
ano na kaya ang buhay na meron tayo? Iniisip ko, Brother Dong, ano kaya, buhay pa kaya tayo? Sa dami ng ng mga masalimot na ating pong mga desisyong ginawa ng nakalipas po, mga kapatid, At ang magka-classmate talaga kami ni Brother Dong. Ay talagang kung ating iisipin, kung babalik tanawan natin ay siguro sa edad natin ito, Brother Dong, ay napahamak na tayo, Ngunit salamat sa ating pong Diyos, sa kanya pong pagtawag mula sa kadiliman patungo sa gilagilas na kaliwanagan, na kanyang isinalba yung aming pong buhay na ito, At yung buhay ng aming pong sambayanan. Ako personal, mga kapatid, hindi lamang po yung sarili ko ang sinisira ko nung ako po ay nagliliwaliw. Kundi bagkos yung pong pamilya ko ay nakompromiso rin. At alam na Sister Imelda yan na kung saan ay dahilan sa mga maling desisyon sa pagtugon sa nais ng pita ng laman ay talagang ang ating pong pagsira sa ating sariling katawan, pagsira sa ating pong sambahayanan o sa ating makakasalamuha ay talaga namang kabi-kabi lang. Kaya salamat sa pagliwanag na pagtanglaw ng ating pong mahal na Diyos. Okay, so by the way, maraming salamat po sa ating pong mga maganda yung ating pong record ngayon. 11 sharers samantalang 10 live viewers. Higit yung share kaysa sa live viewers. Thank you so much po sa inyong pong pagtugon, mga kapatid, At gusto ko lamang pong i-share sa inyo ang isa sa mga maaari nating maging magandang payo, Sabi dito, don't rush into decisions. Tandaan natin yung mga desisyon, mga minamahal ko, yan, anumang desisyon ang ating pong gagawin. Yan po ay magre-reflect sa buhay natin ngayon at sa buhay natin sa pangwalang hanggan. Yung kalagayan po natin sa pangwalang hanggan. Ano bang desisyon ang gagawin mo ngayon? Kaya nga po, wag po tayong magmamadali ng pagdedesisyon na agad-agaran parang wala nang isip-isip. Ay sige, ganito ang aking gagawin. Kinakailangan po, ianalisa natin ang mga bagay-bagay, huminto tayo sandali, atin pong tingnan ano ang pros and cons. Anong mangyayari kung itong aking gagawin, anong hindi mangyayari kapag hindi ko ginawa. Gayun din tayo po ay magdidesisyon hindi po sa kataasan ng ating pong emosyon. Iwasan po natin yan, mga kapatid, na kapag ikaw ay galit na galit, ikaw ay magdidesisyon na later on, kapag humupa na ang iyong galit, ma-realize mo, mali pala ang desisyon. Partikular halimbawa kung paano po natin tinitingnan. Ito po, makaka-relate kayo. Kapag kayo ay may pagtatalong mag-asawa. Kapag parehas po kayo mataas ang emosyon, galit kayo sa isa't isa, meron pong tendency na may masabi kayo o meron kayong gawin na hindi maganda. Na later on, mapapansin mo, mali pala at ikapagdudusa pala ng iyong sambayan ang iyong pong dinesisyon. Ang problema, nagawa mo na yung desisyon. Ganun din naman, pagka ikaw ay masayang-masaya, mga minamahal ko, kapag nagdesisyon ka sa isang bagay, naging masaya ka sa isang bagay, ang ginawa mo, lahat ng iyong perang hawak-hawak pinamigay mo, naisip mo, nung natapos na yung kasiyahan, ala pala ikaw pambili ng iyong kakainin at ng mga pambaon ng iyong anak. Ano po sinasabi natin? Kaya nga, mga minamahal ko, lagi tayong huminto sandali. Alam nyo, mga kapatid, ang ating pong Diyos, ang patnubay at gabay ay nandyan lagi. Ang tanong, brother, kung andyan pala ang kanyang patnubay at gabay, bakit hindi namin matagpuan? Ito po ang tanong uli sa inyong pabalik. Ikaw po ba ay iyong binasyo, yung isip sa mga bagay na ito ay pinupuno? No po, ikaw ba'y huminto panandali upang pakinggan ang kanyang tinig o ikaw ay abala sa pakikinig sa sarili mong tinig at sa tinig ng iba? Tandaan natin, mga minamahal ko, ang ating pong Diyos, nagsasalita siya sa ating isipan. Kaya kung punong-puno ito ng mga bagay ng mundo at mga kaabalahan at kabalisahan, paano po niyo maririnig ang salita ng Panginoon? Para lang po yan ngayon. Halimbawa, ikaw ay abalang-abala sa mga bagay ng paghahanda ng pagkain, pagpe-prepare ng gagamitin, at habang ikaw ay nakikinig, tanong, napakinggan at naintindihan niyo po ba ang lahat ng ating pag-uusap o kaunti lamang doon ang ating napakinggan? Kaya nga po, mga minamahal ko, huminto sandali
at pakinggan ang tinig ng Panginoon at kapag narinig natin ay sumunod. Okay, ang sabi po dito ni Ate Tessie Oliver, good morning po, God bless us all. Sister Jebalyn Haylar, kasama rin natin. At si Ate Minda, ay sabi niya, Happy Tuesday po, thanks God for another day. At ito, meron pong sabi si Sister Imelda. Sabi ni Sister Imelda, wait lang po tingnan natin kung medyo mahaba. Haba naman, Sister Imelda Isalitain mo na lang kaya. Sabi niya dito, Amen po, Brother Marlon. Ang Panginoon ang siyang maging sentro, pangunahing prioridad sa ating buhay. Ang hanapin ng kanyang kariyan at kalwaltian at pawang lahat ay daragdag sa atin. Sa tulong ng banal na Espiritu, tayo ay kanyang ginagabayan sa ating mga gawain upang magtagumpay sa lahat ng oras. Ang pagbulay-bulayan, ang mabuting balita sa araw at gabi, ay ating sandata at sandigan sa ating buhay. Amen and amen. Ang ganda nito, Sister Imelda. Ano po? Yung ating pagbulay-bulayan, ang kanyang salita araw at gabi. Ito po magiging sandata natin, sandigan sa ating pong buhay. Kaya nga sabi, mapalad ang bumabasa, nakikinig ng salita ng propesiya, tumutupad ang bagay na susunod dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Ang salita ng Diyos, ang siyang liwanag sa atin, huwag na po tayong magpatumpik-tumpik. At baka tayo po ay masaraduhan ng pintuan ng awa. Ang kaguluhan sa buong mundo ay nakikita na at malapit na ang pagdating ng ating Panginoon Hesus. Manatila nakakonekta at magtiwala at manghawakan manalangin manampalataya sa araw-araw na buhay upang huwag tayong mawaglit sa kaligtasan. God bless us all. We love you. Keep safe and stay healthy. Stay connected to God. And thank you so much, Sister MJ, sa iyo pong patuloy pagsubaybay at sa patuloy niyo pong pagsuporta sa ating pong media ministry / church planting. Okay, so kung wala na pong hahabol, tayo po ay dadako na sa ating pong prayer time. At muli, mamnamal ko, ang pinagmumulan ng katotohanan ay ang atin pong Panginoong Hesus lamang. Kaya kung gusto natin ng katotohanan, unahin po natin, tingnan ang banal na kasulatan, nandun si Hesus, mamnamal ko, sapagkat siya ang pinatotohanan ng buong kasulatan. Okay, tayo po ay manandaling yumuko para sa ating pong panalangin bilang pagtugon sa kanyang paanyaya ngayon. Let us all bow our heads in prayer po. Mahal naming Diyos, maraming salamat sa kaliwanagan na inyo pong ipinagkaloob sa amin ngayon, na kung saan dapat ang amin pong pamantayan sa aming panampalataya ay kung ano ang iyong sinasabi. Gayon din po sa amin pong mga paggawa ng mga importanteng desisyon sa buhay ay dapat pong aming kinukonsidera, thus saith the Lord. Kung ano ang wika ng aming Panginoon, yun po ang aming pong susundan. Ama, tulungan nawa kami at tulungan na kung saan, O Diyos, ay pagkalooban kami na huminto panandali, magbulay-bulay, suriin ang mga bagay-bagay, at pangunahin, amin pong isaalang-alang kung ito ay kalooban nyo. Mga minamahal kong kapatid, sama-sama nawa nating pag-aralan kung paanong isipin na kung saan pagka dumating sa atin ang mga pagdedesisyon, ay atin pong iisipin kung ang ating Panginoon Hesus ang ang kanyang paa ay nasa sandalyas natin. Ano ang kanyang gagawin? Kaya kung ito'y ayon sa kalooban ng Diyos, kung itong gagawin ng ating Panginoon Hesus, ay tama ang ating pong gagawin. Ngunit, kung ang ating pong isipan ay nagsasabi na hindi ito ang gagawin ng Panginoon, huwag na po nating ituloy. Amang banal, tulungan niya kaming magtiwala po sa inyo. Nawa patuloy niyo kaming bigyan liwanag ng iyong mga salita. At bayan ng Diyos, mga minamahal na kaibigan, kapatid, maging maalab po tayo sa pagbasa. Maging maalab po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita, sapagkat walang ipapaalala sa atin ang banal na Espiritu kung wala po tayong nabasa. Kaya nga po, mga minamahal ko, ay atin pong patuloy na may kasiglahan na magbasa, makinig ng kanyang salita, at lalong-lalo na tulungan tayo ng Diyos na ito'y atin pong matupad. Sapagkat yan ang tinatawag na mapapalad, ang bumabasa, nakikinig at tumutupad. Gayon din, Amang Banal, magkaroon nawa kami ng kasiyahan na laging ang inyong presensya ay nasa loob ng aming tahanan. Gaya po ng amin pong narinig kagabi at nabasa, na ang kaban ng tipan na nakay Obed-Edom, siya po na nanak sa kanyang tahanan ito, siya po ay pinagpala ng Diyos. Kaya nga, bayan ng Diyos,
Piliin po natin ang ating Panginoon Jesus. Piliin natin na isama siya sa bawat transaksyon ng ating pong buhay. Hayaan po na siyang gumawa sa ating pong mabuhay. Hayaan na siyang manguna sa daan. Hayaan siya ang makialam sa ating mga desisyon. Hayaan siya na bumago na ating pong mga buhay. Kaibigan, kapatid, sapagkat ikaw ay nagtalaga sa Panginoon Diyos, ay niyo pong masumpungan nawa ang masagana, nag-uumapaw, walang sapat na kalalagyang blessing ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng inyong pong buhay. Masumpungan nyo na ang inyong hinihiling ay ipagkaloob ng ating Diyos na Ama. At ang isang milagro ng buhay ay inyo pong masumpungan na nagaganap po sa inyo pong kalagitnaan ngayon. At baunin niyo po ang basbas, biyaya at pag-ibig ng ating pong Diyos na Ama, na Diyos na Anak, at gayon din ang pag-ingat gabay at pag-iingat at gabay at kapangyarihang bigay ng banal na Espiritu sa inyo, ngayon hanggang sa walang hanggan. Humayo kayong payapa, humayo kayong binembless ang iba, alang-alang po sa dakilang pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and Amen. Good morning. Amen. Good morning po sa lahat. Amen. Good morning po. Amen po. Amen. Good morning po. Thank you so much sa inyo pong pagsubaybay at sa mga pag-share. Thank you so much sa inyo pong mga suporta, mga minamahal ko. God bless everyone. Shalom. Miss pa mga kapatid. See you tonight sa ating pong 777 prayer by God's will po. Bye-bye. God bless everyone.